Ang topic natin ngayon mga kanegosyo tungkol sa commodities. Ano ang commodities na negosyo? Eto kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. At ang best example ko niyan, yung bawang mga kanegosyo. By the way, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Paano kumikita ang commodities na negosyo? Example ko lang mga kanegosyo. 4 asset class: business, real estate, paper asset, commodities. Ang itatopic ko sa inyo ngayon tungkol sa commodities mga kanegosyo. Kwento ko lang mga kanegosyo, way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Quezon City yan. Technological Institute of the Philippines. Taga Cavite ako mga kanegosyo, nagbo-boarding house lang ako sa Cubao. At naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa boarding house ko. Yung boarding house ko malapit sa school kung saan ako nag-aral ng college. At nagkataon, ang community yung pinaglilingkuran ko is mga college student. Kwento ko lang, nung nagtitinda ako ng sari-sari store, may mga naglalako nung mga supplier ng paminta, ng bawang, betchin, alam ko asin din. Naalala ko may mga yung alam niyo yung bawang na naka hilera na, naka stapler yun eh. Tapos parang piso isa noon, piso dalawa nun, basta naka plastic na siya. Kumbaga bibenta ko siya ng 20 piso isa, pero yung isang hilera na yun 10 piso ko lang mabibili. May mga naglalako nung mga supplier ng bawang sa akin before. Although hindi naman kasi mabenta yung mga ganong paninda sa sari-sari store ko kasi nga ang community yung pinaglilingkuran ko mga estudyante. Pero natry ko rin bumili sa kanila siguro mga 3 beses. Ang negosyong bawang mga kanegosyo ay consider na commodities na negosyo. Ibig sabihin, ito yung mga pangunahing pangangailangan ng mga tao. Pwede ka magnegosyo sa commodities basta meron kang pera. Pero kung wala kang malaking puhunan dito mga kanegosyo, hindi ka makakapaglaro sa commodities na negosyo. Ang commodities na negosyo tulad ng halimbawa mga bawang, hindi ka makakapag-markup dito ng mga malalaking markup na ikaw yung magdidikta. Gusto ko ang benta ko sa bawang 50 pesos isa. Hindi ganon mga kanegosyo. Dahil meron niyang price range lahat ng produkto ng commodities. Kaya hindi ka basta-basta makapag-markup sa isang negosyo. Kung magninegosyo ka mga kanegosyo, yung ikaw yung nag-create, yung ikaw yung gumawa, yung ikaw yung nag-compose ng kanta, sa'yo yung produkto. Kahit kinopya mo lang siya, pero ikaw yung gumawa, ikaw yung nag-create, ikaw yung nagluto, tas binarandingan mo lang, nilagyan mo ng tatak ng Boss Jepoy, doon mga kanegosyo, tapos ibenta mo sa community na nangangailangan, kung ayun yung kailangan nila, pwede ka makapag-markup ng malaki. Pero yung mga commodities na negosyo, pwede mo siyang pasukin mga kanegosyo, pero kailangan mo lang limpak-limpak na puhunan dyan. Kasi nga pangunahing pangangailangan ng tao yan. At yung competition dyan, sobrang, hindi lang ikaw yung kaya, basta may puhunan ka, kaya mo na magnegosyo ng bawang. Ganyan yung negosyo dyan mga kanegosyo. At hindi ka basta-basta makapag-markup ng malaki dyan. Automatic pababaan pa nga kayo ng presyo dyan eh. Ang kalaban mo dyan, price war. Dahil basta may pera ka, kaya mo na makapasok sa commodities na negosyo. Tulad ng bigas. Ganon kumikita ang negosyong commodities. At ang example ko sa inyo yung mga bawang.
Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, gusto ko ikaw yung mag-create ng sarili mong produkto. Pwede kang mag-resell sa simula. At eventually kapag kumikita ka na, gumawa ka ng sarili mong produkto. Halimbawa, t-shirt. Tatakan mo siya ng sarili mong brand at ibenta mo siya sa community pinagsisilbihan mo. Pero make sure na ikaw yung may-ari ng brand or ng produkto. Pwede mo yung kopyahin yung mga unang may mga bench, mga pen shop, MNLA, pero dapat sarili mong brand. Wala namang masama mangopya, lahat naman ngayon nagagaya na sa internet eh. Kung ikaw yung makakapag-create ng sarili mong produkto, kaya mo makapag-markup ng malaki. Kung ikaw yung gumawa ng recipe ng pagluluto, pwede ka makapag-markup ng malaki. Basta ibenta mo siya sa community may pera. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang, sabihin mo bawang. At bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.